Okay, good morning, Morning. Top-down analysis. So, on a monthly time frame, lagay tayo ng support dito. Then, sa high ng September. Then, maglagay tayo ng resistance sa ibabaw naman ng October. Pero sobrang layo na. Actually, pwede na rin nating i-disregard yan. Kasi sa ngayon, yung price nandito. Yung candle still ay may green body yung October, pero maliit na lang, and then napakahabang buntot. So kung i-analyze mo to, nag-open dito, the buyers is very strong on the first week, and second week halos hanggang nakarating dito, and then the sellers take over. So, ibig sabihin, yung buntot na ito, magmula dito, ibinababa ng seller yung price. Pinupush ni seller yung price. Ngayon, at the moment, nandito yung price. Kaya lang, kung maglalagay ka naman ng support dito, sa ibabaw ng September, so lumalabas yung body is still nasa ibabaw ng line. So, ibig sabihin, nag-hold pa yung support. Yung move ng October na yon nanggaling sa move nung September na to. Yung September na to is very strong. Bakit? Because of the body. Very strong yung body niya. So talagang itinulak niya. Pero yung move naman ngayon ng September na nanggagaling sa taas pababa is strong yung seller. Pero since nandito na siya sa support, posibleng mag-hold dito yan. Pwedeng bumaba, pero at the moment, pwedeng mag-hold dito. And if mangyari yung sinasabi ng iba na pin bar, pin bar kasi is mahaba yung buntot. Kumpara sa body, mga 2-3 times pataas. So ito mahaba talaga. Kaya lang yun nga, since nasa ilalim pa yung line, so it serves a strong support. Pwede siguro to mangyari pag ito nagkaroon ng confirmation dito on the next month. Ayan. So, posible talagang bumaba siya on a monthly basis, pero matagal yon. So, wag muna nating i-kuha yung monthly. Weekly time frame, ayan. So, weekly time frame, ayan, nag-bounce siya sa support. Ayan. And kita natin itong body na to is malaki, red, and then may rejection na maliit sa ilalim. Kaso hindi pa tapos yung week na to. Today is Thursday. May 2 araw pa bago matapos yung week na to. If this body maintain yung pagiging bearish niya o yung body niya is malaki talaga, posible talagang bumaba. Pero since may rejection, possibly sa sideways mo na to kasi this is also strong support on a monthly time frame. So ngayon, nasa isip natin ngayon, this is a support, strong support. Yan. So pag nakita natin mamaya sa lower time frame yung yellow, pwede nating isipin na, nasa support siya. Daily. So, sa daily, still, andun yung, this is the moving average. Ayan. Galing dito, and then nag-flat, nag-slant, tapos bumaba. Ayun. Ibig sabihin, bumaba yung 20. For the past 20 days, ina-average yung 20 days candlestick, yung price is medyo bumababa. And then the MA50 for the past 50 days, yung price is nagpa-flat. Average, And at the moment, nandun siya sa support. Monthly support, so kaya strong ito. So, mapansin natin, this is bearish.
this is indecision, kaya lang ipinus nung bearish na to yung price pababa. Nag-breakdown siya sa baba, ayun, breakdown. Pero ni-respect nung price yung support na to, nag-bounce, tumaas yung price dito, pero ni-reject ng seller. Kaya lang, pansinin nyo, nagkaroon ng new high dito. Ayan. This is high, high, high. Ulitin ko, high, lower high, lower high. Lower high sana to, pero hindi nangyari. This is low, higher low. Pwedeng ang nangyari dito is nag-break na structure dito, then nag-pull back dito para magkaroon ng panibagong higher low. And at the same time, makikita nyo yung line na to. This line ng zigzag, parang sinasabi niya, ito na yung swing low. Ito na yung swing low. Ayan. Kaya lang, at the moment, makikita nyo, una, ito. Ayan. This is low, higher low, higher low, higher low. Dapat sana, this is also another higher low. Kasi kumpara dito. Pero ito kasi na-break niya eh. Nung pagbaba nito, na-break niya to. So, posibleng itong movement na to is a break of structure from this area, and since sabi niya this is the new swing low, possible na ito ay low, lower low, at ito ay high, wala pa yung higher high. So, posibleng babalikan niya kasi may fair value gap dito. Pwedeng balikan niya yan dyan at magkaroon ng lower high. Okay? Posible yun, ha? And mapapansin nyo this, again, the line nandito. Nasa daily pa lang yan. Baba tayo ng lower time frame. 4 hours. Yan. Sa daily, sinasabi niya nasa swing low na siya because of the zigzag. Nasa support, moving average, punta ka ng 4 hours, ganun din. Ito daw yung swing low niya. Parang ganun yan. And kung papansinin mo, 4 hours ito, the moving average swing T is bumuka dito, pero nagkaroon dito ng pag-flat. Kaya lang, medyo bumalik because of this movement. At the moment, yung price on the 4 hours is bearish. Kaya lang, sinasabi ng zigzag, nasa swing low na siya. Nasa support siya. Posibleng itong galaw niya na to is pwedeng dito lang. Yan. Ang mga retail trader, pagdating sa support, ang ginagawa nila, nagbabay sila. Then support dito. So ito, pwedeng bumaba ito, dyan, mag-sideways, at bumutas para lang sa stop loss. Saka bumalik. Para i-break yung structure na to. And then, kung meron niyang fair value gap, balikan, yan, to create, para i-close yung fair value gap na yan. Para magkaroon ng another lower high. Again, this is a good breakdown. And itong nangyayari ngayon is pwedeng pullback. Pwedeng pullback yan. So, today is Thursday. Almost 6 o'clock na. Pag ganyan, let's say 1 hour. So, pag nag-open mamaya yan, 6 o'clock, that is Asian session. Yung
Yung Asian session kasi is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Yan, 1 hanggang 2. Yan. Alas nagsa-sideways siya. Parang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Yan. Asian session. Parang nag-consolidate, lumabas. Yan. Ito ganun din, ano? Nag-consolidate, lumabas. Yan. Nag-consolidate, lumabas. Yan. So, since ito yung line, sabi niya, ito'y swing low, pwedeng yan mag-consolidate. At kung lumabas yan dito, pwedeng mag-resume muna pataas. Or pwedeng pag lumabas dyan, pwedeng mag-resume muna pababa para mag-create ng double bottom. Or pwede rin namang i-induce niya sa baba para sa stop loss hunting at umangat. So, yun yung mga senaryo. Parang kagabi. Kagabi, di ba? Ano yung nangyari kagabi? Saan na ba yun? Ito yung kagabi. Ito. During our webinar, ito yon yung, yan, di ba? Indecision, ito siya. Oh. Kung tutusin, nag-break na siya ng resistance. Kaya lang, di ba, yung, lalo na nung uusap tayo, sabi natin, maliit lang yung lumabas. Kasi hanggang dito yan. Yan. So, medyo alanganin yung lumabas dito. So, pwedeng ito ay liquidity sweep lang. So, nag-consolidate. Di ba? Tapos, di ba? Ayun yung impulse, indecision, tapos nagkaroon ng bearish candlestick, nag-pull back. Pagka-pull back, ayan, bumaba, nag-breakdown, ayun, dumiretso na. So, ibig sabihin, hindi niya nabasag ito. Nag-liquidity sweep lang. Kasi, alam niya na maraming nag-sell dito. Sell, stop loss. So, in-induce ng price yung market yung price dito para ma-stop loss yung mga tao dito. Ngayon, nung nandito na yung price dito, ito yung support. Nung nandito na yung price, nag-buy yung mga tao. Buy, stop loss. Tapos biglang bumaba, wipe out ang mga stop loss dito. Ngayon, ito na naman siya. Ito. Yan. So, possible na yung mga tao mamaya naka-buy na. Buy, mamaya, buy. Stop loss dito. Pwedeng mamaya yan mag-sideways. Dahil may stop loss dito, magsa-sideways yan. Tapos bababa muna. Stop loss bago tataas. Pwede yan. Pwede mangyari. Or pwede naman na bababa, sideways, stop loss, pull back, bago babalik. Kasi once na na-stop loss ito, yung iba magbabay na uli. Magsasell na. Sell. Yan, sell. Kaya, ang gagawin, babalikan yan uli para ma-stop loss naman yung isa dito. So, bago bumaba. Yan. Para mag-create ng double bottom. Pwedeng ganon. So, maraming senaryo na pwedeng... Kaya nga pag ikaw ay nag-profit na, lumabas ka na. Hindi yung bababad ka ngayon. Medyo malikot talaga ang gold. Kaya wag kang bababad masyado. So, ayan, di ba? Sinasabi niya, nasa swing low na ako. So, pwede yan talaga mag-sideways. Pwedeng umangat bago bumaba kasi tingnan nyo to, ito, nag-cross. Pwede yan. Or pwede rin namang mag-breakout, pull back bago umangat at umikot ulit ito. Pwede yan. Lahat pwede. Kaya tingnan lang. Pag kumita, labas na kaagad. Ganun lang.